Alam mo, minsan parang ang buong mundo sumisigaw para sa atensyon natin, di ba? Sa gitna ng lahat ng ingay na yan, pag-usapan natin ng isang bagay na kailangan nating hanapin, yung oras para mag-isip tungkol sa Diyos. At ito siguro yung tanong nating lahat. Notification sa phone, mga deadlines sa trabaho, mga kailangan sa bahay. Grabe no, parang bawat segundo may humihila sa atin. Saan at paano pa natin isisingit yung pakikipag-usap sa Kanya? Pero alam nyo, ang sagot pala, nandito lang mismo sa kasulatan. At hindi lang ito isang mungkahi. Isa itong paanyaya. Isang utos na may pangako. Tumigil kayo? Sa dalawang salitang yan, doon talagang nagsisimula ang lahat. Pero syempre, ito yung unang problema, di ba? Yung salitang tumigil. Kasi sa utak natin, sa mabilis nating mundo, ang pagtigil ay parang katumbas ng pagiging hindi produktibo. Naranasan nyo na ba yon? Yung habang nagdadarasal ka, may bumubulong sa isip mo na, "Uy, ang dami mo pang dapat gawin?" Yung pakiramdam ng guilt na parang sinasayang mo lang ang oras mo? Well, hindi ka nag-iisa dyan. Pero, paano kung baliktarin natin ang tingin natin dito? Paano kung yung mga sandaling yan na akala nating sayang ay ang pinakamahalagang investment pala na magagawa natin sa buong araw? Isipin niyo to. Sa isang pananaw, pabigat ang tingin natin dito. Isang obligasyon. Pero sa kabilang banda, ito pala yung pinaka-priority na lahat. Yung paglipat lang ng isip natin mula sa pagtingin dito bilang gastos patungo sa pagtingin dito bilang isang kayamanan, iyon yung magbabago ng lahat. At eto ang napakagandang resulta. Kapag ang puso mo pala ay nakatutok sa langit, biglang nagkakaroon ng bagong sigla at buhay ang lahat ng ginagawa mo dito sa lupa. Yung trabaho mo, yung pakikitungo mo sa pamilya mo, lahat yan nabibigyan ng mas malalim na kahulugan at enerhiya. Okay, so sabihin nating nakahanap na tayo ng oras para tumigil. Ang susunod na tanong, ano naman ang iisipin natin? Saan natin itutuon ang ating isipan? At kailangan nating maging totoo sa sarili natin. Hindi to laging madali. May laban talagang mangyayari sa isip natin. May mga aagaw ng atensyon, may mga alalahanin na susubok pumasok. Pero ang pakikibakang ito, sulit na sulit. Kaya para manalo sa laban na yan, kailangan natin ng tamang mga sandata. Ano ba yung mga makapangyarihang katotohanan na dapat nating pagbulay-bulayan sa mga sandaling yon ng katahimikan? Heto yung 4 na pundasyon. Magsimula ka sa salita ng Diyos. Mula roon, makikita mo yung napakagandang plano niya para iligtas ka. Tapos, kilalanin mo ng mas malalim kung sino ba talaga itong manunubos mo, si Jesus. At sa huli, namnamin mo yung bigat at ganda ng sakripisyong ginawa niya para sa'yo. Dito talaga umiikot ang lahat. Ang pag-ibig ni Jesus na ipinakita sa krus. Hindi ito basta-bastang kwento na mabilis lang nating babalikan. Ito ay isang katotohanan na humihingi ng ating buong atensyon, ng ating pinakamalalim na pag-iisip. So, kung gagawin natin to, kung pagtutuunan natin ang pansin ng pag-ibig ni Jesus, ano naman ang magiging bunga nito sa ating buhay? Ano yung makikita nating pagdabago? Tingnan nyo ha, ang ganda ng mga epekto nito. Habang iniisip mo ang pag-ibig niya, lumalago ang pag-ibig mo para sa kanya at sa iba. At habang nauunawaan mo ang puso niya sa Biblia, ang mga panalangin mo ay nagiging mas tiyak, mas may direksyon at mas nag-aalab. At sa huli, ito talaga ang pinakamatamis na bunga. Isang isip na hindi na bilanggo ng mga alalahaning ng mundo, kundi malayang lumilipad sa mga bagay na makalangit. Ang resulta? Isang pusong unti-unting binabago mula sa loob. At napakaganda ng pangakong ito, di ba? Sabi nga nila, kung ano ang puno ng puso, iyon ang aapaw. Kapag ang puso mo ay isang baul na puno ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos, yun din ang kusang lalabas sa iyong mga salita at gawa. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Sa paglalaan mo yung oras para sa Kanya simula ngayon, anong kayamanan? Anong pasensya, anong pag-asa, anong pag-ibig ang gusto mong simulang hukayin mula sa puso mo para maibahagi sa mundo?